Ibang balita, ilang bayan at munisipalidad sa Negros Island ang apektado ngayon ng ashfall. Ito'y matapos ang panibagong moderate explosive eruption ng Bulkang Kanlaon kagabi. DSWD nakahanda sa paghahatid ng tulong sa mga apektadong residente. Si Hope Torrechante na Radyo Pilipinas Iloilo sa sentro ng balita. Pasado alas 7 kagabi nang muling pumutok ang Bulkang Kanlaon dito sa Negros Island. Nagtagal ito ng 2 minuto at agad na sinundan ng ashfall hanggang pasado alas 8 kagabi. Dahil sa moderately explosive eruption na yan ng bulkan, 11 lokal na pamalaan ang naapektuhan. Sa tala ng Negros Occidental Operations Center, nakaranas ng heavy ashfall ang Pandan sa Pontevedra at Sugang sa bayan ng La Castellana. Light to moderate ashfall naman sa San Jose at San Juan sa Binalbagan, Rumirang at Gintubhan sa Isabela at Barangay Robles sa La Castellana. Ang Department of Social Welfare and Development nga agad nagsagawa ng emergency coordination meeting para ma-monitor ang sitwasyon dito at agad makapaghatid ng tulong sa mga apektadong residente. Sa katunayan, nakapreposition na ang mga tulong ng DSWD sa mga strategic location upang matiyak ang mabilis at madaling access ng mga komunidad na nangangailangan nito. Kabilang sa mga nakaantabay na relief resources ang mahigit 222,000 na family food packs, higit 10,000 na ready-to-eat boxes, higit 16,000 at 1,000 na non-food items at iba pang non-food items. Sa ngayon, mahigpit na nagbabantay ang Kanlaon Volcano Observatory para malaman kung kailangang itaas mula sa Alert Level 2 ang status ng Bulkang Kanlaon. Hinimok naman ng pamalaang panlalawigan ng Negros Occidental ang publiko na maging alerto at sumunod sa mga inilalabas nilang abiso. Para sa Integrated State Media, Hope Torrechante ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.